Hey guys! Welcome back on my YouTube channel. In this video, bibigyan ko kayo ng review at ng aking test drive experience sa all-new Mitsubishi Triton 2024. Actually, matagal ko nang na-shoot ang mga clips na ipapakita ko sa inyo. Ewan ko ba? Ba't umabot ng mahigit 2 buwan bago ko natapos? Although, may mga bago tayong shoot ulit para naman updated. Anyway, di ko na patatagalin pa, kaya let's start the review. GLS nga pala ang variant na tinest drive natin, kaya magpo-focus ang review na ito sa GLS variant ni Triton. Pisahan natin ang review sa specs ni Triton GLS. Ang length or haba nito ay 5,320mm, width na 1,865mm at height na 1,795mm. Ang ground clearance naman ni GLS ay 222mm. Pagdating naman sa engine at transmission, gumagamit si GLS ng 4N16 2.4 liter turbocharged diesel at 6-speed automatic transmission, which is the only available transmission option pag GLS ang kukuhain mo. Independent wishbone with coil spring ang front suspension ni Triton at leaf spring naman ng rear. Expected na ito since pang hakotan talaga ang pinaka main trabaho ng pickup. Pagdating naman sa brakes, ventilated disc sa front at drum brakes ang rear. Equipped na rin ito ng brake assist, ABS with EBD or electronic brake force distribution. Lastly, 265 by 60 rim 18 ang tire size at silver alloy ang kulay ng wheels ni GLS. Punta naman tayo sa exterior features ni Triton. Gumagamit ng multi-projector headlights. Pagdating naman sa front fog lights and DRL, LED lights ang naka-equip kay GLS. Opinion ko lamang ito guys. Para sa akin, di ko gusto yung stock look ng front face design ni Triton. Mas gusto ko pa rin yung previous front face look ng Strada. Medyo nasosobrahan kasi ko sa mga details at para sa akin medyo naging over-aggressive na ang dating. Unlike sa dati ng Strada na simple at elegante ang design. Kumbaga stock lang pwede na. Yung medyo off para sa akin dito ay yung design ng headlight niya. Ewan ko, parang may mali eh. Kayo ba? Well, may kanya-kanya tayong opinion. Pero tingin ko, dinesign talaga si Triton ng ganito para aggressive na ang look. Lalo na kapag nag-off-road setup ka na. Kasi most of the time naman pag nag-pick up ka, chances are gusto natin aggressive ang datingan kaysa sa stock look lang, di ba? Pagdating naman sa side profile ni Triton, napaka-straightforward ng design niya which I like. Merong straight character line sa mga pintuan at dito banda sa rear end. Nagustuhan ko yung design ng mga door openers at side mirrors ni Triton kasi boxy siya, brusko ang dating. Take note lang guys na hindi kasama ang black cladding sa nakikita nyo sa mga pintuan at sa tire area ni Triton pag binili nyo ng stock. Pero, ganyan ang dating niya kapag may mga cladding sa naka-install. Sa front doors naman ng driver at passenger, ma-access ang button to lock and unlock the doors since keyless operation system si GLS. Sa rear part naman ng Triton, ito ang mas gusto ko kaysa sa dating design ng Strada. Sa paningin ko, medyo mataas siya at may pagka-minimalist lang ang datingan. Gets mo kaagad na may third brake light sa gitna, chrome handle, logo at isang malaking Triton emblem. Para sa akin, ang ganda ng rear bumper niya. Parang binigyan ng oras yung design ng bumper, hindi lang basta okay na yan. Although nagustuhan ko yung design ng rear, may part pa rin sa rear na tingin ko needs improvement. Gaya ng position ng rear camera, na wala sa gitna at hindi symmetrical sa paningin. Yung chrome door handle niya, tingin ko kapitin ng fingerprint, kaya pag nailawan sa gabi, makikita ang fingerprints for sure. Pero 0 to minimal concern lang naman yan. Di naman talaga overly concerned sa design. Since nandito na rin tayo sa likod, ito naman ang trunk space specs ni Triton. It also comes with a bed liner at roll bar straight from the factory. Di hamak na mas gusto ko ang bagong design ng interior ni Triton.
compare kay Strada dahil malaki ang pinagbago at mas maganda ang interior features. Akala ko nga sa design ng interior ni Strada na matatapos pero di pala. Ang seats ni GLS ay black high-grade fabric with stitching at 6-way manual adjustable. Kagandahan nito, mayroong pocket sa likod ng front passenger seat na pwede mong paglagyan ng phone or something else. Ang mga door sidings naman ay combination of soft leather with white stitches, aluminum brush color for the door opener, piano black trims around door opener, hard plastic materials, at carbon look trims para naman sa mga door handle. Yung panel switches ni Triton sa driver side, katulad siya sa X-Force na na-review natin recently. Nga pala, plug ko na rin if interested ka sa X-Force, meron tayong review at test drive impression which you can check sa description below or somewhere dito sa screen. Aluminum din ang mga kulay ng AC vents ni Triton GLS mula sa driver side, center at passenger side. Malaki rin ang mga vents sa bawat side kaya aabot ng lamig nito sa likod kahit papano at di mahihirapan palamigin ang buong interior kahit walang rear circulator. Since nasa AC vents na rin lang tayo, gumagamit ng dual zone automatic ang aircon system ni Triton. Similar ang design niya sa X-Force 2024. Pinagkaiba lang ay may Nano X feature si X-Force. Pero yung design niya at purpose madali maintindihan. Malaki ang mga button na parang piano style kaya hindi ka magkakamali basta-basta kahit pa moving at kailangan mong kalikutin ng AC. Ang ceiling naman ni Triton GLS ay light na nagpapaaliwala sa loob ng interior. Standard na rin ang sunglass holder, dalawang interior lights na located sa may mirror, at sa gitna para may ilaw ang mga passenger sa likod kung kinakailangan. Malaki ang center armrest ni Triton, kaya marami kang pwedeng ilagay. Soft leather din with white stitches naman ang cover niya, kaya magandang sandalan ng braso kapag kinakailangan, lalo na pag long drive. May dalawang cup holders at blank circle panel na pwede mong lagyan ng coins. Pero actually dyan nakalagay ang access for 4-wheel drive system ni Triton sa mga ibang variants. Ayos din, di ba? Kaysa flat layout, at least nagkaroon pa rin siya ng use. Manual handbrake which is good, di magastos kapag kailangan i-maintenance. May USB Type A and C socket sa harap, katabi ng engine button switch at 12-volt socket. Meron ring USB Type A and C for rear passengers na located naman sa likod ng center armrest. Pero para sa akin, di ko nagustuhan yung position ng engine start-stop switch na located sa banda gitna. Para kasing pwedeng aksidenteng mapindot na ibang nakasakay gaya ng right passenger habang napindot sa aircon or alam mo yun, nag-overthink lang. Napakahalagang button yan para sa akin kaya gusto ko solo lang ako makaka-access niyan. Medyo clingy. Yung hazard switch naman niya is mounted between the center air vents. Di ko rin nakita yan agad kasi parang nakakamouflage at first glance tapos daylight pa. Punta naman tayo sa steering wheel at front dash ni Triton. Bago na rin ang design ng steering wheel ni Triton which is better para sa akin kaysa sa Strada. Malalaki ang buttons at malinaw ang mga nakasulat around the steering wheel. Si GLS pala ay nagamit ng hydraulic power steering system at tilt and telescopic ang kanyang steering column. On the left panel, ma-access mo ang audio controls. Cruise control buttons naman ang nasa right side. Ang stick switches naman ni Triton ay standard na rin. Sa left ang lights function wherein equipped na rin si GLS ng auto light function habang sa kanan naman ang wiper switch. Ang dashboard naman ni Triton ay di boring tingnan. Nagdagdag ng pogi points din yung white stitching plus yung kulay ng mga vents niya na aluminum na parang naging accents na sa dashboard. Dalawa rin ang compartment ni Triton which is sa may top at lower front passenger area side. Akala ko lang may cooling function yung top gaya ng sa Innova namin. Mas maganda siguro kung may nakasulat na Triton yung button ng top cover, no? Ang gauge cluster naman ni Triton ay combination ng 7-inch colored LCD at analog gauges. Sa mga concerns sa coolant gauge, naka-analog na siya kaya mas secure ang feeling. Di ko kinalikot masyado ang information display kasi ayoko at nakaka-overwhelm pa ang feeling. Equipped naman si Triton GLS ng 9-inch touchscreen display radio with Bluetooth hands-free technology, USB connectivity at kagandahan nito, may wireless Apple CarPlay and Android Auto which means na equipped na din si GLS ng wireless charging function.
Merong 6 na speaker si GLS for good sound quality. At yung opinion natin pagdating sa design ng infotainment system, kasi mas preferred ko ang mounted inside the dash kaysa sa mounted externally na parang tablet looking na siya. Parang hindi na kasi stuck ang dating. Anyway, di naman siya sagabal sa point of view. Siguro sa mga nakasakay sa likod. Not to forget, dahil malaki si Triton, necessity na rin ang 360-degree camera which is available na kay GLS. Ito naman ang mga safety features ni GLS. Punta naman tayo sa aking driving experience. Unang-una pagsakay ko, sabi ko, wow, ang ganda. Tapos ayun, nalito agad ako sa paghahanap ng engine body switch. This susi ba to? Okay. Gaya nga ng sabi ko kanina, medyo na-overwhelm ako kaya hanggat maaari, hindi ako gumagalaw ng di ko kabisado. Takot makasira eh. Nung nag-umpisa na akong mag-test drive, una ko napansin na iba ang quality ng suspension ni Triton. Night and day difference compare sa Strada. Although random ko na medyo overinflated ang mga gulong, na-identify ko kaagad na sa gulong nanggagaling ang kaunting talbog. Opinion ko, binago na nila ang standard pagdating sa mga suspension ng pickup. Noon kasi dahil pickup, tagtag should be understandable, pero ngayon, pagandahan ng suspension tuning without sacrificing the main purpose na magkarga. Mataas ang feeling. Akala mo nakasakay ka sa nakalift na sasakyan at commanding ang dating kasi kita mo ang hood. Pakiramdam mo napakalaking sasakyan ng dala mo. Ganito rin ang una kong impression pag drive ko for the very first time nung Strada GLS namin noon, pauwi galing ng casa. Share ko lang. Maganda naman ang visibility inside dahil malalaki ang mga salamin at para sa akin ang NVH or noise, vibration at harshness niya ay nasa 8 out of 10 para sa akin. Tahimik, walang kumakalansing na anuman. Ayos. Sayang nga lang dahil test drive ito, di natin mamamonitor ng gusto ang fuel consumption. Pero ayon sa aking research, it can give you 10 kilometers per liter sa city driving, which is very good para sa isang pickup. Well, ang Strada namin dati nasa ganong figures din ang nabibigay niya. Especially, napaka-light ng paa ko pagdating sa pagdadrive. Expected ko na yan, it will be a better fuel economy sa Triton dahil isa sa pinakamatipid kumonsumo ang kuya niya, which is si Strada. Habang pinapanood nyo ang drive, may 7 exterior colors si Triton na pwede mong pagpilian. Take note lang na it may vary sa variant na bibilin mo kaya better to ask a Mitsubishi sales consultant. Yung unang labas natin sa Strada. U-turn ka lang dun sa ha? Hindi nga siya madagdagayan ng dating Strada. Malambot yung upuan niya. Yung brake niya gaya ng dati, hindi siya sensitive, progressive lang, slow progression lang yung sa brakes niya, hindi ka maninibago. Nice one. Namiss ko yung Strada. Nalagyan ng shades. Ito parehas yung uso niya gaya pa rin ng dati na commanding yung view. Iba pa rin yung yung charisma ng pickup. Ganda. Yung horn niya. Naka pala to, naka Europa. Okay. Sige, try natin yung road. Ang lakas. Diretso mo sa may All Home ka. Okay. Kakanan. Labas natin City Hall. Dual aircon.
Sa akin 18.5, sa 22. Ayun guys, so makita nyo yung manibela nyo. Yung grip, may grip siya eh. Ano bang term doon? Basta hindi siya yung dudulas gaya nito, kasi ito smooth. So pag dito ka hawak, may tendency dumulas. Pero ito kapit. Yan. So this is how it looks kapag nagda-drive ka ng POV. Ay, this is the POV look when you're driving the car or the truck. Oo, yung tick sound ng turn signal, hindi na yung Hindi usual. overinflated yung gulong niya, pero hindi siya ano eh, hindi talaga siya playful eh. Yun o, lakas o, hindi siya matagtag. Tas yung upuan parang may mga extra na nakalagay, parang komportable. Tas ang gaan ng steering niya oh. Feeling ko yung gulong niya sobra sa hangin kaya medyo matalbog, pero yung suspension niya compare sa dating Strada, ang laki ng difference, ang laki ng in-improve. Wala akong masabi ngayong negative kasi syempre sandali lang natin itong madadrive, hindi pa natin talaga mahihimay-himay, pero so far when it comes to interior niya, ang laki ng pinagbago. Okay, ano pinaka-opinion ko sa Triton GLS? Sa price na 1.58 million, tingin ko worth it pa rin dahil sa bagong design at features na inclusions. Alam ko rin na ang reliability ni Triton ay subok na sa mga nagdaang panahon, kaya siguro hindi na argumento ang tibay nito, although may kanya-kanya tayong perspective and I respect that. Para sa akin, disregarding the price, kahit na sa akin pa kung sakali si Strada hanggang ngayon, di pa rin ako magdadalawang isip na bumili ng Triton. Ikaw, ano sa tingin mo? Okay ba si Triton para sa'yo? Let me know sa comment section. Dito ko natatapusin ang review ko, nakaabot ka sa part ng video na to. Sobrang thank you dahil it means interesting ang ating topic. Bago ka nga pala mag-move sa next video natin, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to press subscribe at like mo na rin ang video natin. Thank you for watching. See you on the next video. Drive safe, ride safe, God bless, and enjoy. Bye!